Ang anghel at ang maliit na kasulatan. Pagkaraan nito, nakita ko ang isa pang makapangyarihang anghel na bumaba mula sa langit. Siya'y nababalot ng ulap at may bahaghari sa kanyang ulunan. Nagniningning na parang araw ang kanyang muka at parang mga haliging apoy ang kanyang mga binti. May hawak siyang isang maliit na aklat na nakabukas. Itinungtong niya sa dagat ang kanyang kanang paa at sa lupa naman ang kaliwa. Sumisigaw siya at ang kanyang tinig ay parang atungal ng leyon. Tinugon ni siya ng dagundong ng 7 kulog. Isusulat ko sana ang aking nasaksihan nang matapos ang dagundong. Ngunit narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsabi, "Ilihim mo ang sinabi ng 7 kulog, huwag mo nang isulat." At itinaas ng anghel ang nakita kong nakatungtong sa dagat at sa lupa ang kanyang kanang kamay at nanumpa sa pangalan ng Diyos na nabubuhay magpakailanman, na siyang lumikha ng langit, lupa, dagat at ng lahat ng naroon. Sinabi ng anghel, hindi na magtatagal, sa araw na hipa ng ika-7 anghel ang kanyang trompeta, isasagawa na ng Diyos ang lihim niyang plano gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta na kanyang mga lingkod. Pagkatapos ay kinausap akong muli ng tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa, at kunin mo ang hawak niyang aklat at nakabukas. Nilapitan ko ang anghel at hiningi ang aklat. Sinabi niya sa akin, kunin mo ito at kanin. Mapait iyan sa sikmura, ngunit sa iyong bibigay, kasi timis ng pulot pukyutan. Kinuha ko mula sa kamay ng anghel ang maliit na aklat at kinain ko to. Matapos nga iyon, parang pulot pukyutan sa bibig, ngunit nang malunok ko na ay napakapait. At sinabi nila sa akin, kailangan ipahayag mong muli ang mga propesiya tungkol sa mga tao, bansa, wika at mga hari.